Yo guys, today let's demonstrate kung paano gamitin yung G-Connect mobile app natin. So ayan, meron tayo dito yung Bluetooth printer tsaka yung release version ng G-Connect app. So ayan na siya. Ayan yung una-una natin gagawin. Mag-register muna tayo, no? So launch natin yung app. So you can register using your Google account. Click lang natin yung sign in. Ayan, tapos submit proof. Tapos submit for approval lang natin. Ayan, so makikita nyo waiting for approval, no? So hintayin lang natin. So for the approval, for the internal testers, no, kailangan nyo mag-message doon or mag-comment doon sa post para ma-notify si admin na isa kayo sa mga testers ng app para ma-process yung approval. So ayun, hintayin lang natin yung approval. Ayan, so once na-approve, automatically mag-redirect yan sa main page. So ayan na siya, no? Ayan, so ayan na yung release version. So initially naka-API yung CSV source natin. So ayan, testingin agad natin, no? So ayan, testing, try natin generate new macro. And of course wala pa naman tayong sinet na API, so ayan, kailangan natin i-fill out yan. So this is intended for the Umada cloud-based controller users, no? Yung may mga cloud-based controller, API na yung pwede nyo nang gamitin yung API. So yun lang input yung mga credentials dito. Meron tayong separate video kung paano i-obtain yung mga credentials na yun. Yun lang ilalagay nyo dito tapos submit. For the meantime, let's do the testing dun sa try natin yung for non-Umada users, yung via CSV lang. So gagawin nyo, may template tayo, lalagay nyo lang dun yung mga vouchers nyo, lahat ng details, tapos lagay nyo lang sa phone nyo. Tapos dito sa settings, click nyo lang yung CSV data source, tapos choose nyo yung local file. Sanapin nyo lang yung voucher na, yung CSV file na yun na nilagay nyo. Ayan, so makikita natin pag nag-generate tayo. Ayan, tingnan muna natin yung macro thread. Make sure na wala tayong existing kasi hindi kasi na-overwrite yun. Ayan, merong existing, kailangan burahin lang natin kasi hindi na-overwrite pagka may existing. So ayan, so generate new macro. Ito yung gagamitin natin, no, for Gcash and Maya automation. Ulitin lang natin kasi na-cancel ko. Generate new macro, open, tapos eto add, add nyo lang siya. So yan, makikita nyo yan, G-Connect macro mobile. And so yan, initially wala pang laman, yung mga vouchers. Yan, wala pa. So yan, lagyan natin ito yung second button, G-Connect vouchers uploaded. so yan, yun yung pampa-upload. Yan, so meron na naka separated by amount, no? So yan, huwag nyo kakalimutan yung pag set ng SIM card dito sa Action 1. And expand nyo lang. Ayan, expand, tapos hanapin nyo yung send SMS, tapos configure, piliin nyo yung SIM card for nagagamitin nyo for text, and then lahat ng amount merong ganyan. So yan, hanggang dun sa dulo. So yan, isa lang yung gagawin ko, tapos save itong checkbox na to. Ayan, para gumana yung sending ng SMS. So yan, tapos na natin i-set up yung for automation. So meaning pag nag-send kayo ng Gcash or Maya, automatically nagre-reply na siya, nagsasend siya ng voucher. Tapos ayan, back natin, test naman natin yung for print vouchers naman. So ayan, makita natin nakasegregate din siya according to amount. And then test tayo isa, eto C8790. Ayan, click lang natin yung print, allow, tapos hanapin natin si printer.
PT210 ito. So ayan. Ayan no. So makikita natin pag nag-print siya, ayan, 8790. Mapupunta siya sa printed tab. Pwede nyo pa rin naman siya i-reprint dito. But para lang ma-segregate siya dun sa mga hindi pa na-print. So ayan no. Yung pinaka quick demonstration paano siya gamitin. So very quick lang tayo dito sa settings. May mga additional options lang like itong voucher elements. Pwede nyo palitan yung SSID or Wi-Fi QR code dito. Ayan, upload nyo lang dito. I-generate nyo lang kasi pag connected kayo maka-generate nyo yan tapos screenshot nyo, crop, tapos upload nyo dyan para yun na yung pwedeng i-scan nyo ng mga user dito saan sila ko-connect na Wi-Fi, or scan na lang nila yung QR code. At the same time, pag nakalimutan yung lagyan ng Wi-Fi name dun sa CSV, pwede nyo dito baguhin. So for example, ayan, XYZ Wi-Fi. Ayan. So example, palitan natin. Ayan. Ito lang, check nyo lang. Tapos pag pinalik natin dun sa print vouchers, makikita nyo iba na yung name niya na XYZ. Print ulit natin. Ayan. Ayan natin yung pinagkaiba. So yung una, default yan, naka-connect Wi-Fi yan kasi yun yung nakalagay sa CSV eh. Pero nung pinalitan ko, in-override ko yan, XYZ Wi-Fi. So yan, pwede nyo siyang i-override. So far, yun pa lang naman, no? Kasi inano lang natin na medyo nasa usable phase na yung app bago natin i-release. So may mga future improvements pa. Depende lang kung ano yung ma-discover ng mga testers natin, mga users. May mga gusto silang ipa-add. Ayan, mga findings nila during the testing yan. May mga possible bugs or mga issues pa to. So ayan. Yun lang for this video. Thank you very much and see you sa mga next videos. Bye bye.